Makakausap natin at laging suki dito sa DZMM Teleradio ang Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Walang iba kundi si Alex Yage. Alex, good morning uli sa programang Kabayan. Magandang umaga, Danis. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Okay, so sa hanay ng mga provincial bus operators, Alex, alam ko meron na rin, di ba, binigyan na kayo ng leeway na magtaas na rin ang presyo ng mga pamasahe? At tama yun, Dani, nung nagpapasalamat kami sa DOTR at saka sa kay Chairman Adogor Mendoza ng LTFRB dahil yung order ng pagtataas ng pamasahe, ito temporary lang ito, provisional ito, no? Okay, habang may crisis. Friday, Oo. March 13 at na-implement na ito nung March 14 Saturday. Kaya nagtaas na ng pamasahe ang provincial bus operators. Para lang malinaw dun sa mga nakikinig sa atin. Alam nyo, maraming kasing uuwi, Alex, di ba, sa Holy Week. So at least para may idea sila, yung ordinary bus, magkano ngayon yun? Bali, at saka siguro yung distansya na ikinukonsider natin. Ang provincial bus, ang naging decision ng LTFRB dyan ay nagbigay sila ng 1 peso na increase sa first 5 kilometers. First 5. At 30 centavos increase sa succeeding kilometer. So, karamihan kasi dito, Dani, sa mga inter-province, intercity, sa probinsya, maraming mga ordinary buses doon. So, ito yung karamihan ng mga bumibiyahe sa probinsya, yung mga ordinary. Ito yung mga sinasakyan ng mga kababayan natin, nagdadala ng mga paninda nila, yung mga ari-arian nila. Yes. Paglipat-lipat sa mga syudad at saka sa loob ng probinsya at sa loob ng region. Sa air condition naman, ay dinagdagan ang regular air condition, deluxe at saka super deluxe ng 35 centavos sa succeeding kilometer. 35. At ang luxury bus, ito yung mga 1 by 1 na mga lady boy ang upuan, 45 centavos ang increase sa per kilometer. Oo. Para bigyan mo ko ng konti idea, yung mga madalas na sinasakyan, katulad ng let's say mula dito sa Cubao, pupunta ng palagay mo Legazpi, di ba? Magkano ang singil ng let's say ordinary bus at saka yung aircon bus para at least mas malinaw yung makarelate yung ating mga kababayan na gustong umuwi, lalo na yung mga ganyan long haul. Kunwari Legazpi muna sa Region 5. Hindi ko kabisado yung Legazpi, yung kilometer. Pero yung yung kung ano yung Baguio, medyo malapit o kaya Baguio o Manila to Baguio. Baguio to mga 270 kilometers yan eh. Ang distansya niyan. So, ang pamasahe ngayon ay first 5 kilometers. Ang pamasahe niyan ngayon ay 13 pesos ang first 5. And then, ang succeeding kilometer niyan, ang pamasahe ngayon niyan ay, titinan ko lang yun. Hindi, kasi yung parang kunwari, magkano yung dati na biyahe from Manila? 190 dati yan eh. 190? Mga 2 piso o 190. So, sabihin na natin 2 piso sa 270, mga 540 pesos plus 14 pesos, mga 550 pesos. Yung bagong rate sa ordinary bus papuntang Baguio? Ordinary bus. Ordinary bus. Okay. So may dagdag na 14 pesos. 30 centavos ang increase. 30 centavos i-multiply natin nag-increase siya ng 30 centavos sa 270. 30 times 27, approximately 80 pesos siguro. 80. Sa Baguio yan. No? Sa ordinary bus. Tapos sabi mo, yung air condition bus. Sa air condition bus naman,
Sabi mo, Tingnan 35 natin yung centavos per regular kilometer. aircon. Ang Oo. regular aircon kasi ngayon yan, ang pamasahe ngayon yan ay 2.10, 2 peso 10 centavos per kilometer. Okay. So, multiply natin yan ng 270, mga 270 times 2 is 540 plus 20, mga 560 siguro ang pamasahe ngayon yan, 570 ganyan. Okay, Ang pamasahe niyan. meron akong listahan dito. Pagka 35 centavo increase, i-multiply natin ng 270, siguro mga 100, mga 640, 650 ganyan. May increase yung mga 100 pesos. Okay. Sa aircon niya, no? Meron akong listahan dito. Tingnan mo, correct me if I'm wrong, para at least magabayan lang yung mga nakikinig sa atin, yung mga gustong umuwi ng Baguio. So, at saka sa ibang lugar, ito, bali sa nakasulat sa akin dito, sa advice sa akin, siguro pwede mo akong sabayan dito kung tama o mali, no? Yung provincial bus, ordinary, 11 pesos first 5 kilometers. First 5 kilometers, tapos 190 per succeeding kilometer. Tama? Yun. Ayan yung luma, Kaya nga, luma yan. Sa ngayon is 12 pesos na first 5 kilometers, tama? Tapos 220 per succeeding kilometer. Yun yung bago. Yun yung bago. Okay. Tama. So, sa air condition, from 210 per succeeding kilometer, ngayon magiging 245 per succeeding kilometer. Tama? Tama. Okay. Tama. Yung deluxe, 225 sa dati, per succeeding kilometer, magiging 260 per succeeding kilometer. Sa deluxe, Oo. Tama. Okay. Pag super deluxe naman, yung 2 pesos 35 na dati per succeeding, ngayon 270 per succeeding. Di ba? Oo. Ganon. Tama yan. Okay, so yung luxury, yun siguro yung pinakamagandang klase, 290 yung dati. Tapos yun yung per succeeding kilometer, no? Magiging 335 per succeeding kilometer sa bago na increase. 'Di ba? So, Tama yun. Tama okay. yun, Danny. Basta ang first 12 kilometers ngayon, magiging first 5 kilometers ngayon is 12 pesos, tama? Per sa bus ride, tama. Yung first 5 kilometers from 11 magiging 12. Magiging 12. Ayun, okay. Para malinaw doon sa mga bibiyahe. So kung mas malayo kayo, syempre i-compute nyo lang 'yan, 'di ba? Oo. Tama po 'yun. Meron naman na ferry guide na ipapascale sa loob ng bus at saka sa mga terminal ng bus kung ano yung aprobado ng LTFRB. So, para yung mga pasahero, pwede nilang makita kung gaano depende doon sa layo ng kanilang biyahe, kung magkano yung magiging pamasahe nila. Okay, malinaw. Anyway, Alex, dahil in less than 2 weeks, meron na tayong di ba, yung mga mag-exodus na yan, mag-uuwi ng mga probinsya. Kung ikukumpara mo, dahil nga sa pagsirit itong presyo ng petroleum products, bumaba ba ang mga booking? Naramdaman nyo ba, Alex? Yung mga ticketing offices actually, ninyo? bago magtaas ang pamasahe, marami nang nag-book. Kasi, alam mo, Danny, yung mga mga malalayo ang biyahe, yung mapapuntang Visayas at Mindanao. Mga Samar, yung mga Matnog, Sorsogon. Pa lang ng first week ng buwan ng Marso, katapusan ng buwan, Holy Week na yan So, marami ng mga early booking. Early booking. Ayun nga yung isa sa mga panawagan namin sa DOTR at sa LTFRB na bigyan nyo na kami ng increase ng mas maaga kasi meron kaming advance booking. Kailangan namin yung advance booking para yung pasahero ay masigurado nila yung schedule nila sa kanilang mga biyahe. Kasi i-schedule na yung kanilang biyahe. Kaya nga, yun nga ang gusto. Kailangan kasi, alam mo kasi pag ang provincial bus kasi may schedule yan, kunya alas 5 ng umaga o alas 6 ng umaga. Kahit na 6 lang ang pasahero niyan, umaalis na yan Kaya kasi merong schedule na hinahabol yan sa ferry. Okay.
Okay. Kailangan Yeah. abutan niya yung schedule ng ferry. Pag hindi siya Tama. hindi niya inabutan yung ferry, Oo. madidelay siya yung pagsakay ng Oo, ferry tama. or hindi Yeah. siya madidelay siya ng mga kalahating araw o isang araw. Yeah, I understand. Lalong lalaki ang kanyang gastusin. Alex, So, yeah. ang schedule ng bus, pag sinabing alas 6, kahit na minsan may 10 lang pasahero niyan, aalis na yan. Kasi may Yeah. I schedule think na yan. we understand that. Alex, itanong ko lang, no, bago kita bitawan kasi medyo kinakapos tayo sa oras, yung mga nagpa-early booking na, so hindi na pwedeng baguhin ang presyo, no? Nabili na nila as it is. Yung, kung ano yung man yung dati na hindi pa nagkakaroon ng announcement sa increase, yun na yun. Wala silang parang maayos yun. Nakukuha na sila ng maagang booking, yung binayaran nila yung dati pa na presyo. Tama ba? Ang pagkakalam ko, Danny, yun na yun. Ang Kaya nga. mangyayari So lang, nakatipid na sila pagkakay na basta lang early sa- booking. Kunyari, meron silang booking sa ferry. Oo. Ang ferry, nagtaas din ng pamasahe. Kaya Hindi, oo. pagdating nila doon sa ferry, maghahanda lang sila na extra na pera para pambayad doon sa dagdag pasahe naman doon sa kanilang sasakyang ferry. Hindi, yung tinatanong ko yung sa bus, na kumuha na ng early booking na bago nagkaroon ng announcement, yun na nabili nila ang presyo, hindi na pwedeng yung palitan. So ngayon, pag nagpa-late booking ka ngayon, you will get the mataas na presyo. Yun ang gusto ko lang tumbukin. Oo. Hindi na papalitan yun na, nabili mo na yun eh. So kaya nga, yun nga malinaw para lang sa mga magbubuk kayo ngayon, mataas na ang presyo makukuha nyo. Kung ngayon na kayo, di ba? Magbubuk. Pag nag-book ko ngayon, yung mataas na presyo na makukuha mo. Yun yung malinaw, oo. Kasi, so swerte yung mga una nagpabook kasi lumang presyo pa ang makukuha nila na ano. Tama yun, Danny. Okay. Tama yun. Okay. Maraming salamat, Alex, ha. Thank you. At merong pupuntahan naman tayo, ibang grupo naman. Salamat, Alex, sa mga insights ninyo. Thank you. Maraming salamat sa pagkakataon, Danny. Salamat. Okay, good luck. Yan ho, si Alex Siage, yan ho, Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. O ngayon naman,